Magandang tanghali po. Oras na para sa maiinit na balita. Sa kulungan ng bagsak ng isang lalaking wanted sa kasong pangmomolestya sa isang babae sa Quezon City. Ang biktima, kakilala raw ng akusado at menor de edad pa nang mangyari ang krimen. Balitang hatid ni James Agustin. Walang kawalan 34 anyos sa lalaki na sinilbihan ng pulisya ng arrest warrant sa barangay Santa Teresita, Quezon City. Ang lalaki wanted sa kasong paglabag sa Republic Act 7610 o Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act. Ayon sa pulisya, January 2020 na mangyari umanong krimen sa isang bahay sa barangay Manresa. Ang babaeng biktima 17 anyos lang noon at kakilala raw ng akusado. Lumalabas sa aming investigasyon niya yung suspect, pinasok niya yung biktima sa loob ng bahay nila. At doon po siya namolestya. Yung biktima naman hindi makasigaw dahil tinitreaten siya na itong suspect. Sumbong siya sa magulang niya, particularly sa nanay niya, at doon na naisampa yung kaso. December 2025 nang isyuhan ng arrest warrant ng akusado matapos hindi dumalo sa mga pagdinig. Malabasan po siya ng warrant, hindi na siya makita doon sa Manresa. At yung mga operatiba natin, hinanap siya. Buti na lang may nag-tip na concerned citizen at doon na po siya nahuli. Nakakulong ang akusado sa Laloma Police Station. Tinanong namin siya kaugnay sa kinakaharap na kaso. Sir, no comment na lang ako dyan, sir. Pero kayo po ba'y alam niyo na may arrest warrant kayo? Ako naman po. No comment na lang po ako dyan, sir. Nakapag-return of warrant na ang pulisya at hinihintay na lang commitment order mula sa korte. James Agustin, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Meron pong ash emission o nagbubuga ng abo ngayong umaga ang Bulkang Kanlaon sa Negros Island. Ayon sa PHIVOX, ilang oras lang yan matapos ang moderately explosive eruption kagabi. Nabulabog ng malakas na pagputok ang ilang residente sa La Castellana, Negros Occidental. Nagtakbuhan ang mga bata at nagsilabasan sa kanilang bahay ang mga taga roon. Kita rin ang pagkislap sa tuktok ng Bulkang Kanlaon. Nagtagal po ang moderately explosive eruption ng bulkan ng halos 2 minuto. Ilang oras matapos ang pagputok, naranasan ang ashfall sa 10 lugar sa probinsya. Mahigit 2 kilometro ang ibinugang usok ng bulkan. Patuloy na inaabisuhan ang mga residente na magsuot ng face mask bilang proteksyon. Ayon sa PHIVOX, may nakitang pagbara sa daanan ng volcanic gases na naging sanhi ng pagputok. Hindi katulad ng pagputok noong February 19, may kasamang pyroclastic density currents ang ibinuga ng bulkan kagabi. Pag-aaralan daw ng PHIVOX kung babaguhin ang kasalukuyang alert level status nito na nasa alert level 2. Mamayang alas 5 ng hapon, oras sa Pilipinas, ang huling araw ng confirmation of charges hearing ng kasong Crimes Against Humanity ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa Day 3 ng hearing kahapon sa ICC, iginiit ng Duterte Defense Team na walang sapat na ebidensya laban sa mga akusasyon sa dating Pangulo. May video ring ginamit ang prosecution na gustong ipatanggal ng defense team dahil nalagay raw sa peligro ang buhay ng CCTV operator. Mula sa The Hague, Netherlands, balitang hatid ni Mariz Umali. Ang defense team naman ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang naglatag ng kanilang mga argumento para sa submission on the merits sa ikatlong araw ng confirmation of charges hearing sa International Criminal Court sa The Hague, Netherlands. Giit ni Kaufman, hindi sapat ang ebidensya ng prosekusyon para makumpirma at ituloy sa paglilitis ang kasong Crimes Against Humanity for murder at attempted murder laban kay Duterte para sa mga pagpatay sa madugong drug war nung mayor pa siya ng Davao City hanggang maging Pangulo ng Pilipinas. Sabi ni Kaufman, ang mga talumpati ni Duterte na ginagamit laban sa kanya hindi raw nagpapakita ng criminal intent at sadya raw pinili ng prosekusyon ang gagamiting sample sa korte para umakma sa kanilang naratibo at hindi nito pinansin ang mas marami raw na pahayag ni Duterte na nagdidiin sa prinsipyo ng self-defense na naaayon sa batas.
Sa 20 speeches daw na ipinresenta ng prosekusyon, nakakita ang depensa ng 35 na nagpapakita ng paghimok ni Duterte sa mga alagad ng batas na sumunod dito. Nagbigay si Kaufman ng mga ehemplo. Let's look at what the Deputy Prosecutor didn't state from the same speech. And the order is simply this: go out, arrest them if you can, but if there is no peaceful method of doing it and you are presented with violent resistance, thereby placing your jeopardy in your life, you shoot. Well, the son of Mr. Duterte's language, obviously, but nevertheless an exhortation to lawful self-defense. Sa mapa namang inilabas ng prosekusyon para ipakitang malawakan ang naging pagpatay sa Davao at buong bansa, sinabi ni Kaufman na wala raw patunay na extrajudicial killings ang mga ito. Aniya, base rin sa mga dokumentong ipinakita ng prosekusyon, ang bilang ng mga nasawi ay maliit na bahagi lamang kumpara sa bilang ng mga naarestong suspect. Kinontra rin ni Kaufman ang sinasabi ng prosekusyon na ang mga pagpatay ay nakadirekta sa populasyon ng Pilipinas. Ang katwiran niya, ang target ay limitado sa isang grupo lamang ng mga umano'y kriminal. How does one define a suspected drug pusher or suspected criminal for the purposes, let us say, of count one? It is not as if criminals have identifying features such as a shifty look or a 5 o'clock shadow or a sack marked swag. In other words, the definition suspected drug pusher or suspected criminal entails the exercise of discretion on the part of the perpetrator implementing the organizational policy. The prosecution must prove that the attack was not directed against a limited group of randomly selected persons. Dagdag ni Kaufman, hindi raw naiugnay ng prosekusyon ang mga sinabi ni Duterte tungkol sa paghabol sa mga kriminal at sa aktwal na pagpatay sa kanila. The prosecution has to show which one of Duterte's statements, orders, or commands were given to a specific individual who then went out and pulled the trigger or communicated the command to someone else who also went out and pulled the trigger, killing one of its 78 identified victims. That would have been the classical way to prove a causal link between stuff that came out of Rodrigo Duterte's mouth and the deaths pertinent to the case. Ang sinasabi ng depensa, wala raw nakuha ang prosekusyon na witness na nagsasabing narinig nila mismo si Duterte na nag-utos ng pagpatay kaugnay sa 78 biktima na tinukoy sa 3 counts ng kaso. There is no smoking gun in this case. Not one witness relevant to any of the 49 incidents with which Mr. Rodrigo Duterte is charged will testify that he received a direct order from the former president to go out and kill someone. Ayon sa depensa, mababa ang kalidad ng mga ipinakitang circumstantial evidence ng prosekusyon. Hindi rin daw totoo ang Davao Death Squad ayon kay Kaufman at sinabing tila eksenang kinuha lang ito sa isang pelikula kung saan si Duterte ang ginawang bida. Hindi rin daw napatunayan ng prosekusyon na may napagkasundo ang common plan ang suspect at mga binanggit na co-perpetrator at may intensyong kriminal sa pagpapatupad nito. Pinabulaanan din ng depensa na bahagi ng common plan ang inilabas na memo noon ni dating PNP Chief Bato de la Rosa kaugnay sa Oplan Tokhang. Taken out of context daw ito at pinalabas lamang daw ng prosekusyon na utos ito para i-target ang mga suspect na sangkot sa droga, gayong ang ibig sabihin daw ng Tokhang ay knock and plead. Pinuna rin ang depensa ang pag-uugnay sa salitang neutralization para tukuyin ang pagpatay, gayong walang nakasulat na kahulugan nito sa memo na inilabas noon ni De La Rosa. Nilinaw din daw ni De La Rosa sa isang pahayag noong 2017 na ang neutralization ay pag-aresto sa mga suspect. Ayon kay Kaufman, umabot hanggang Korte Suprema ng Pilipinas ang pagtalakay sa salitang neutralization nang makwestiyon kalauna ng ilang elemento ng anti-illegal drug campaign. The government defended the circulars on the basis that they did not confer a license to kill. The Supreme Court of the Philippines, however, to date, has declined to issue any ruling declaring the campaign unconstitutional, has declined to invalidate circulars, and has declined to rule to date that neutralize or neutralization
means to kill. Base raw sa naging obserbasyon ng Korte Suprema, hindi raw bago ang salitang neutralization sa panahon ni Duterte dahil nakasulat na ito sa procedural manual ng PNP kahit noong 2014. Binanggit din ni Kaufman ang ilang testimonya ng mga witness ng prosekusyon kaugnay sa paggamit ng self-defense. Witnesses P1158 and P1170 explained that neutralize means to arrest or to incarcerate through legal means. It did not mean to kill. Witnesses P1050 and P1174 confirmed that lethal force arose only where a suspect's resistance placed an officer's life at risk. Hiniling din ng depensa sa pretrial chamber 1 na huwag daw gamitin bilang ebidensya ang video na ipinresenta ng prosekusyon kung saan makikita si dating Pangulong Duterte na nanunood sa CCTV kung saan pinatay daw ng 3 hitmen ang 3 biktima sa Agdao Market sa Davao. Isiniwalat daw kasi nito ang operator ng CCTV at posibleng nilagay sa peligro ang kanyang buhay. Bago matapos ang proceeding, humiling ng 1 minutong closed o private session ng prosekusyon. Posibleng dahil daw ito sa sensitibong issue kung saan binabanggit ng depensa ang pangalan ng ilang witnesses na isang sensitibong bagay dahil pwede raw makompromiso ang kanilang seguridad o kaligtasan. Mula rito sa The Hague, Netherlands, Mariz Umali nagbabalita para sa GMA Integrated News. Magkaiba ang naging pananaw ng mga Pilipinong abogado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, pati ang panig ng mga biktima kasunod ng pagpresenta ng argumento ni Attorney Nicholas Kaufman ng defense team kahapon. Mula sa The Hague, Netherlands, may ulat on the spot si Marisol Abdurrahman. Marisol? Rafi, matapos nga magpresenta ng defense team ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa pagpapatuloy pa rin ng hearing dito sa confirmation of charges na sa kanya, tiwala ang mga kaanak ng mga biktima, gayon din ang kanilang mga abogado na mauuwi na nga ito sa proper trial. Pero taliwas naman dito ang paniniwala ng mga kaalyado at mga abogado ng dating Pangulo. Kabado at may agam-agam ang ilang kaanak ng extrajudicial killings victims bago sumalang ang defense team ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa confirmation of charges hearing kahapon. Pero nag-iba raw ang naramdaman ng ilan sa kanila nang matapos ang presentasyon ng depensa. Pero ngayon, very comfortable na kami. Taliwas naman ang paniniwala ng mga kaalyado at mga abogado ng dating Pangulo. The prosecution theory has been shattered to pieces. Beyond their conviction. You know why? Because the very testimonial evidence and the documentary evidence presented by the prosecution have been thoroughly rebutted. Kampante naman ang kampo ng mga biktima na malakas ang ebidensya ng prosekusyon. So in any case, I don't see any shattering. In fact, sa hinala namin na mahina ang ebidensya ng depensa, confirmed. Sa aming sinasabi na malakas ang ebidensya ng prosekusyon, confirmed. Confirmed ang lahat ng aming expected dito and I'm sure ang kaso na ito mako-confirm din ang charges. I would even agree that pack up na, tapos na. Kasi pwede na po tayong mag-pack up na pruwebahan na ng prosecution ang kanyang kaso at hindi ito natibag. Nakausap din ng media kahapon ang lead counsel ng defense team ng dating Pangulo na si Attorney Nicholas Kaufman. Pero tumanggi siya magbigay ng anumang pahayag tungkol sa nangyayaring hearing. I'm not going to comment on the case. At the moment, I'm in the middle of a case. It's what's called sub judice. Nakausap daw niya ang dating Pangulo noong Miyerkules nung nakabreak ang hearing. In good spirits naman daw ang kanyang kliyente. I give him a report, of course. I'm counsel and I'm expected to give my client a report of what I'm doing for him. May 1 oras pa mamaya ang defense team para sa final submission on the merits. Yes. Yesterday we had a day off.
Rafi, kagabi oras dito sa The Hague, nagpamisa ang grupong Duterte Panagutin kasama ang ilang mga kaanak na mga biktima. Nagsagawa rin sila ng candlelighting bilang patuloy na panawagan nila sa mga biktima ng di umano'y extrajudicial killings. Rafi, it's 4:16 in the morning dito sa The Hague at inaasahan ngayong huling araw ng pagpapatuloy at pagdinig na dito sa confirmation of charges ay talagang inaabangan ng lahat ito. At sa ating panayam kay Attorney Kaufman, meron daw siyang 1 oras para ulit doon sa kanyang final statement dito sa hearing. Rafi. Maraming salamat, Marisol Abduraman. Binaha ang ilang lugar sa Cotabato City. Pahirapan po ang pagdaan ng mga sasakyan dahil sa abot binti na taas ng baha sa Notre Dame Avenue. May malaking puno ring nabuwal dahil sa malakas na ulan at hangin sa barangay Dugong sa bayan naman ng Mulang sa Cotabato. Humambalang yan sa kalsada. Ang masamang panahon doon dahil sa thunderstorms ayon sa Pag-asa. Posible pa rin daw ang mga panandaliang ulan o kaya local thunderstorms na maaaring magdulot ng baha o landslide ngayong araw dahil sa easterlies. Ilang bahagi lamang po ng Palawan, Panay Island at Mindanao ang uulanin sa mga susunod na oras base sa rainfall forecast ng Metro Weather. Halos buong bansa ang magkakaroon ng maaliwalas at mainit na at ganun din po maalinsangang panahon ngayong weekend. Pero posible pa rin po ang ulan sa ilang lugar, particular na sa Mindanao. Posible rin magbalik ang hanging amihan ngayong pong weekend at makakaapekto po ito sa Northern Luzon ayon sa Pag-asa. Sa kabila po niyan, hindi na magiging kasing lamig ang panahon gaya ng naranasan nitong Enero. Oil price check tayo para sa susunod na linggo kung kailan may inaasahan na namang pagtaas sa presyo. Sa taya ng Department of Energy Oil Industry Management Bureau, base sa 4-day trading, humigit kumulang 1 peso and 10 centavos kada litro ang inaasahang dagdag sa presyo ng gasolina. Sa diesel, humigit kumulang 50 centavos ang posibleng pagtaas kada litro, habang humigit kumulang 90 centavos naman sa kerosene. Sakaling matuloy, ika-8 sunod-sunod na oil price hike na yan sa gasolina ngayong taon, habang ika-9 naman sa diesel at kerosene. Paliwanag ng DOE, nakapagpataas sa presyo ang US sanctions sa pagbiyahe ng krudo mula sa Iran at pagpapatuloy ng military buildup ng Amerika sa Middle East. Ito ang GMA Regional TV News. Oras na para sa maiinit na balita ng GMA Regional TV mula sa Luzon. Patay sa pamamaril ang 2 lalaki sa Badok, Ilocos Norte. Chris, may motibo na ba sa krimen? Connie, kabilang pa yan sa mga inaalam ng pulisya. Batay sa paunang investigasyon, pauwi ang 2 biktima galing sa sabungan nang ma-corner ang SUV nila ng isang pick-up at isa pang SUV. Doon na sila pinagbabaril. Dead on arrival sa ospital ang mga biktimang edad 60 at 41. Nasa 80 basyo ng bala ng baril ang na-recover sa crime scene. Inaalam pa kung sino ang mga nasa likod ng krimen. Wala pang pahayag sa pulisya ang kaanak ng 2 biktima. Sugatan naman ng isang rider matapos na sumemplang sa Bangaldan dito sa Pangasinan. Sa kuha ng CCTV, makikita ang pagtawid ng 2 aso na sinundan ng pagdating ng isang motorsiklo sa San Jose Street sa Barangay Gigilonen. Maya-maya biglang bumalik ang isa sa mga aso kaya nasagasaan ng rider. Nagpagulong-gulong sa kalsada ang rider, nagalusan siya sa katawan. Ayon sa tiyahin ng biktima, pauwi na sana galing trabaho ang pamangkin nang mangyari ang aksidente. Git naman ng may-ari ng aso, pinakakawalan niya tuwing gabi ang mga alaga bilang proteksyon mula sa mga magnanakaw. Sa kanilang pagharap sa barangay, pinag-usapan ang ayuda sa rider, lalo na sa mga araw na hindi siya makakapagtrabaho dahil sa insidente. Heto na ang mga mabibilis na balita. 2 residente ang sugatan na magkasunog sa Barangay UP Campus sa Quezon City. Nasugatan sa binti ang isang residente nang madapa siya habang lumilikas. Sa kaliwang paa naman, nakasugat ang isa pa. Ayon sa Bureau of Fire Protection, 3 bahay ang nasunog. Inaalam pa ang sanhi ng apoy. Nasunog naman ang isang gusali sa Baclaran sa Parañaque. Ayon sa BFP, nagsimula yon mag-aalas 4 ng umaga kanina.
Naapula po ito matapos ang halos 40 minuto. Inaalam pa ang kabuang halaga ng pinsala ng sunog pati ang sanhi ng apoy. Walang sugatan sa insidente. Sa pagpapatuloy ng confirmation of charges hearing kahapon sa ICC, kinwestiyon ni Atty. Nicholas Kaufman ang hindi anya pag-imbestiga sa pagdami ng mga vigilante killing sa ilalim ng Marcos Jr. administration. I'm forced to ask myself whether anyone on the other side of this room has thought of investigating the Marcos regime and the related phenomenon and holding someone accountable. Not meeting this quota of slaughter. Ipinakita ng Kaufman ang datos mula sa Dahas Project ng University of the Philippines na nagpapakitang sa mahigit 300 na pagpatay sa unang taon ni Pangulong Bongbong Marcos sa pwesto, 163 ay sa kamay raw ng state agents. Tumaas pa raw ito sa sumunod pang taon. Sabi ni Kaufman, hindi dapat paniwalaan na dahil wala na si Duterte sa politika ay matitigil na ang mga pagpatay ng mga pulis at vigilante. Sinusubukan pa namin kunan ng pahayag tungkol dito ang Malacanang. Nahulikam ang paglapit ng isang motorcycle rider sa tindahan na yan sa barangay Matingkis, Talavera, Nueva Ecija. Yumuko ang lalaki sabay pasok ng kanyang kamay sa siwang ng tindahan at bigla siyang umalis sakay ng motorsiklo. Makikitang isa pang lalaki ang humabol sa rider. Hinablot na pala ng rider ang kwintas na suot ng babaeng bantay sa tindahan na asawa ng barangay captain. Mahigit 30,000 piso raw ang halaga ng ninakaw na kwintas. Patuloy ang investigasyon at pagtugis ng pulisya sa rider. Bugbog sarado ang isang grade 9 student sa Maynila matapos pagtulungan ng 4 na lalaki. Sabi ng barangay, selos ang ugat ng gulo. Ang nahulikam na insidente sa balitang hatid ni Jomar Apresto. Mag-isang naglalakad ang grade 9 student na si Elias Jonathan sa tapat ng barangay hall ng barangay 520 sa Sampaloc, Maynila kahapon. Maya-maya, 2 lalaki ang tumakbo at agad pinagsusuntok si Elias Jonathan. Kahit nakahiga ng estudyante sa kalsada, ginugulpi pa rin siya ng 2. Sinusubukan namang umawat ng ilang babaeng estudyante. Habang ginugulpi ang biktima, isang nakapulang t-shirt ang tumakbo at huminto sa tapat nila. Kasabwat daw ng mga nambugbog ayon sa barangay. Hindi gaanong naaninag sa video pero mayroon siyang pinulot na bagay na nalaglag mula sa mga lalaking nambubugbog sa biktima. Isang estudyante pa ang dumating at sinipa sa mukha ang biktima. Pagkatapos tumakas na ang grupo dahil nakita sila ng mga tauhan ng barangay. Ayon sa barangay, pinagselosan ng isa sa mga nambugbog ang biktima. Inakala raw kasi nito na nililigawan ng biktima ang kanyang nobya. Kasi ayaw na ng babae sa kanya Nasabi naman ng babae, nag-break na sila. Binabantaan pa siya na gogolpin nga daw yung barkada nila na yun na pinagsiselosan niya. Napag-alaman ng barangay na ang bagay na pinulot ng nakapula, ice pick pala. Tinanong namin yung nakapula, sabi niya, vape daw. Pero ang pinagtigilan ng mga kabaksamahan nung nabugbog, ice pick daw yun. Sabi naman nung gusto nila talagang tuluyan. Kaya lang, maagap lang sa kapitana. Kaya naagapan. Nasa ospital ang biktima dahil sa mga sugat na kanyang tinamo sa iba't ibang bahagi ng katawan. Ang 3 sa 4 na magkakasabwat, kusang dinala sa barangay ng kanilang mga magulang. 2 sa kanila, nasa hustong gulang na. Dinala rin sila sa tanggapan ng Sampaloc Police Station para sampahan ng kaukulang reklamo. Kasama nilang menor de edad na umano'y nagselos. Posible siyang isailalim sa Act of Discernment na DSWD. Sinusubukan pa namin silang hinga ng pahayag. Patuloy namang hinahanap ang ika-4 na lalaki na may kitang sumipa sa mukha ng biktima. Jomer Apresto nagbabalita para sa GMA Integrated News. Sa kabila po ng mga puna ng defense team ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, tiwalang Office of Public Counsel for Victims ng ICC na sapat ang ebidensyang inilatag ng prosecution team para ituloy sa paglilitis ang kaso. Sistematiko raw ang pagpatay at hindi mga isolated o rogue incidents lamang. At mula po sa The Hague, Netherlands, ang mainit na balita hatid ni Mariz Omali.
Kahit pa ilang beses binabasag ng depensa ang argumento ng prosekusyon sa submission on the merits nito sa ikatlong araw ng confirmation of charges hearing, kampante si Office of Public Counsel for Victims Head Paulina Masida na may sapat na basehan para makumpirma ang mga paratang kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at matuloy ito sa trial proper. I think that the prosecution made a very good presentation in relation to all the elements of the crimes, not only in terms of the theory and how to apply the notion of widespread and systematic attack and crimes against humanity, but also at the level of concrete evidence showing a pattern in the killings, showing how Mr. Duterte was implicated in the patterns, showing the policy. Giit ng depensa kahapon sa hearing na bigo raw ang prosekusyon na maipakita ang direktang ugnayan ng mga itinuturong hitman sa dating Pangulo at tinawag na mahina ang kalidad ng ebidensya. Sabi ni Masida, inaasahan na raw nila ang ganitong estratehiya ng depensa. I think this is again a technique, a way in which the defense wants to portray the evidence. The threshold that the prosecution has to meet is reasonable ground to believe. So it's not a threshold beyond any reasonable doubts. The judges has simply to indicate if the evidence taken as it is now in the case record is sufficient to have a trial. Tinututulan din ng depensa ang interpretasyon ng prosekusyon sa salitang neutralize na anilay nangangahulugan lamang ng pag-aresto, pagpigil at hindi pagpatay. Ayon kay Masida, ibang nakita at narinig nilang mga salaysay mula sa mga biktima. Dagdag pa niya na hindi sapat ang pagtukoy sa mga police manual kung sa konteksto naman ng mga pahayag at pangyayari ay malinaw na ito ay pagpatay. Tinutulan din ni Masida ang puna ng depensa na walaan nilang iisa o coordinated criminal plan at maaaring mga rogue acts lamang ang ilan sa mga insidente. These crimes and these killings were certainly not isolated or spontaneous. We are talking of thousands of killings. Anya, may ebidensya nagpapakita ng targeting ng isang tiyak na sibilyan na populasyon. Sabi ni Masida, patuloy ang pagdurusa ng mga kaanak ng mga biktima ng extrajudicial killings. Inaasa maglalabas ng desisyon ng Pretrial Chamber 1 sa loob ng 60 araw kung i-confirm ang mga kaso ng buo o bahagi lamang. Isang pa siyang magtatakda kung tutuloy sa ganap na paglilitis ang kaso laban sa dating Pangulo. Mula rito sa The Hague, Netherlands, Mariz Umali nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito ang GMA Regional TV News. Balita sa Visayas at Mindanao mula sa GMA Regional TV. Patay ang kapitan ng barangay Hinutuan sa San Joaquin, Iloilo matapos pagbabarilin sa loob ng kanyang bahay. Cecil, tukoy na ba yung salarin? Rafi, may person of interest na ang mga otoridad at kasulukuyang inaalam ang motibo sa pagpatay sa biktima. Ayon sa pulisya, Enero 1 nang makatanggap umano ng pagbabanta ang punong barangay sa pamamagitan ng handheld radio. Isang boses ng hindi pa tukoy na lalaki ang narinig ng mga kapwa-opisyal ng biktima na bumati sa kapitan ng happy condolence. Hindi daw binanggit ng lalaki sa radyo ang naging atraso sa kanya ng kapitan. Dahil sa pagbabanta, nanirahan ng 1 buwan ang biktima sa kanyang kapatid sa parehong barangay. Kababalik lang daw ng kapitan sa kanyang bahay ngayong buwan. Sa investigasyon ng pulisya, hindi nakalak ang pinto ng bahay at ng silid ng biktima, kaya nakapasok ang salarin. Nasawi ang biktima sa mga tama ng bala sa bibig at tiyan dahil sa pamamaril kahapon na mismong kaarawan niya. Ipinag-utos na ng alkalde ng bayan sa pulisya na tutukan ang insidente. Nalapnos ang bahagi ng katawan ng isang motorcycle rider at kanyang angkas matapos silang sabuyan umano ng kemikal sa Cagayan de Oro City. Sa kuha ng isang motorista, kitang umuusok pa ang jacket na pag-aari umano ng magkaangkas sa motor. Tinulungan sila ng ilang residente at binuhusan ng tubig ang bahagi ng katawan nila na nalagyan ng kemikal. Kwento raw ng dalawa sa mga tumulong sa kanila, nag-overtake na riding in tandem ang nagsaboy sa kanila ng kemikal. Kahit wala raw nag-report ng insidente, iniimbestigahan na ng pulisya ang insidente matapos makita sa social media.
Kausapin na po natin ngayon si dating Congressman Mike Defensor kaugnay po sa mga isiniwalat ng mga nagpakilalang tauhan ni Zaldico na nag-deliver umano ng mga kickback sa flood control projects. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali, sir. Yes, Connie, magandang umaga and kay Henry sa lahat po na nanonood at nakikinig, magandang tanghali po sa inyong lahat. Sa panayam po namin kay dating Senador Antonio Trillanes kahapon dito po sa Balitang Hali, nakarehistro daw sa asawa nyo yung kotse na ginamit ng mga dating sundalo papunta po sa press con ni na Attorney Baligod. Kaya makikita raw kung sinong kumakamada behind the scenes. Ano ho ang tugon ninyo at tila itong pangalan nyo muli ang lumulutang? Alam mo, Connie, hindi na nila kami kailangang i-surveillance dahil nung araw na yon, 2 motor ang sumusunod doon sa van ng mga sundalo o yung mga ex-marines at soldiers na nagkaroon ng press conference. Kung tatawagan lang nila ako, aamin naman ako, talagang tumutulong ako sa mga yan. Naniniwala ako sa mga sinasabi nila dahil kung naalala mo, Connie, naunang lumabas si Sergeant Gutesa na kinausap ako at siya din yung pinakausap ko kay Senador Marcoleta. Kaya hindi naman bago sa akin ang ibig sabihin, hindi konektado kay Sergeant Gutesa yung mga sinasabi nila. Of course, maraming bago na idinagdag sila doon sa mga binabanggit ni Sergeant Gutesa. Yung mga litrato, yung mga video, yung kanilang mga pananalita, yan ay lahat galing sa mga sundalo. At sinabi ko nga, handang humarap yung mga sundalong yan kung ano man formal na patawag o pagdinig ang gagawin tungkol dito sa isyong to. Makailang beses na nga po lumalabas ang inyong pangalan, sir, no? At parating nauugnay ito sa destabilization plot. Ano ho ang inyong masasabi dyan? Connie, ang hindi ko maintindihan ang sabi ng Pangulo noon, sabi niya, mahiya naman kayo. Ikulong ang mga magnanakaw, imbestigahan itong isyong to. Nung una pa nga, siya pa ang nagre-report kung sino yung mga dapat kasuhan. Sabi nila si Zaldico, ang mastermind, lumalabas sa kaso ng gobyerno, sa ipinail nila sa ombudsman, sa ICI, maging sa Blue Ribbon Committee. Yung pinaka-sinasabi lang mastermind na sindikato, yung mga bataan niya, ngayon nagsasalita. Parang hindi ko maidugtong na dahil may mga itinuturo na ayaw nila na nagdi-deliver doon sa Ilocos, nagdi-deliver doon sa Forbes Park, sa kanilang bahay ni Pangulong Marcos, sa bahay ni Speaker Martin Romualdez, biglang hindi na naman totoo. Kung hindi pala totoo itong mga sinasabi ng mga tao, hindi rin totoo yung kaso ni Zaldico dahil isang grupo sila dati. Magkakasama sila, chairman ng appropriation si Zaldico, at itong korupsyon na binabanggit ngayon at dalahan ng pera, hindi kasama ang mga sundalong yan. Hindi sila nakinabang, hindi sila TPWH. Ngayon nagsasalita, ang sasabihin naman nila, hindi totoo, at pilit nila sinisiraan ang kredibilidad ng mga taong to. Maghahain daw ng cyber libel case laban po sa inyo si dating Senador Trillanes dahil sa pagdawit sa kanya sa $2 million mula kay Zaldico para sa ICC investigation. Paano nyo ito planong harapin? Una sa lahat, anytime harapin ko yan. Pero una sa lahat, ang nagsabi niyan ay yung mga sundalo. Galing sa mga sundalo, sila may bitbit ng pera, sila ang nagsabi, maging yung mga witnesses sa ICI, sinasabi nila na sila nagdadala sa raffle, sa Maidas, walang nanggaling sa akin dyan. In fact, wala naman akong kaalam-alam dyan. So yung mga sundalong to ang mga nagsalita. Ang dapat nga kasuhan, si Senator Trillanes kung totoo. Ang dapat nga kasuhan ay yung ICC na mga prosecution team kung totoo ang ginawa nila. Dahil yun ay labag sa batas na para bang ginulo nila ang dapat na investigasyon dito sa kasong ito, inayos nila, minaniobra nila, para talagang makulong at makidnap si Pangulong Duterte. So, inuulit ko, ang mga salitang ito ay nanggaling sa mga sundalo na buong loob haharap sa anumang pandinig o anumang kaso na kailangan nilang harapin. Pero suportahan niyo po ang hakbang na ito. Sabi nga lahat daw ng mga sumuporta dito ay kakasuhan. So, pero kung kasuhan ho kayo, kayo ho'y haharap naman, ano? Isipin mo naman, Connie, ngayon ini-interview mo ko. Ibig ba sabihin kasama ka sa destabilization? Hindi naman totoo yun, di ba? Gusto mong madinig ang aming side. Ang sundalo nagsasabi ng katotohanan, gusto marinig ng taong bayan ang side nila. Ito ang nagdi-deliver ng pera. Kaya dapat to, imbis na ipitin at gipitin ito mga sundalong to, talagang pakinggan nila, iharap nila sa kaso, under oath, kung nagsasabi ng totoo. Okay. So, supportahan ko mga sundalo at ako mismo haharap kung ano
ang nalalaman ko dito sa isyong ito. Naka-question po yung timing kasi nung paglantad ng ex-Marines ni Attorney Baligod. Bakit nga ba ngayon lamang daw itong nilabas? Para sa akin nga, Connie, dapat noon pa lumabas eh. Paglabas ni Sergeant Gutesa at nagsalita si Congressman Saldico na totoong sinasabi ni Sergeant Gutesa, dapat sana lumabas na noon pa man itong mga sundalong to. Pero hindi ko hawak yung kanilang saloobin. Hindi ko hawak kung kailan sila magsasalita. Pero sabi ko nga, siguro nagkakataon nga, hindi natin alam, no? Hindi ko alam ang timing ng dahig. Tapos yung referral ng impeachment ni Vice President Sara Duterte, ang alam ko dapat last week pa yan na ini-refer nila. Nagkatugma-tugma, hindi ho namin kasalanan yan. At hindi ho nila dapat pagkaabalahan yung timing. Ang pagkaabalahan nila ang katotohanan ng issue. Totoo ba itong sinasabing delivery ng pera? Totoo ba itong mga litrato? Totoo ba itong mga video? Totoo ba ang pananalita ng bawat sundalo na na-involved sa isyong to? Sinabi niyo po na may panibagong grupo ng former Marines na lalantad. Hawak ang ebidensya sa umano'y bribery scheme sa administration ni Pangulong Bongbong Marcos. Ano ho ang inyong kinalaman naman dito? Bakit meron ho kayong knowledge about this firsthand? Well, una sa lahat, nung magsimula kasi itong 18 mga sundalo, hindi ko talaga sila nakakausap. Marami mga retired soldiers. Ang alam ko, yung iba kausap nila active. Ako, wala akong kausap sa kanila. Na nagsasabi, eto lalabas, may mga lalabas na sundalo. And so later on, talagang ang kausap ng mga sundalo ay isang retirado rin na sundalong kasamahan nila. Kasama si Atty. Levy Baligod. At ang nadinig ko, ang pagkakasabi sa akin ni Atty. Levy, talagang may mga gusto na tayo nga lumalaban para sa bayan. Buhay natin, inaalay natin. Ngayon nakita natin yung korupsyon na nakakapekto sa lahat. Talagang grabe ang nagiging epekto sa buhay ng bawat Pilipino. Bakit hindi tayo magsalita tungkol dito? Mahirap. Hindi basta-basta yan dahil nakataya buhay nila, nakatala buhay ng pamilya nila. So nung nagbuo sila ng grupo, siguro sabi nila dapat marami tayo. At tama rin naman na marami sila. Kaya nilang depensa ng sarili nila kung sakaling may kaganapan o may gagawin laban sa kanila. Etong 12 naman, nagsabi na rin siguro, nasusunod kami. Ang alam ko, Connie, kung nare-recall mo, 90 lahat ang tao ni Saldico, 90, na may kinalaman sa lahat ng isyong to ng dalahan ng pera, bigayan ng pera, delivery sa mga bahay-bahay at doon sa bahay ni Speaker Martin Romualdez sa townhomes na binabanggit nila. Okay, ano po ang relasyon nyo sa mga sinasabi nyong former Marines? Anong klase po ng tulong? Sabi nyo nga, you admitted it, na talagang sinusuportahan nyo sila. Ano ba yung mga binibigay nyo pong tulong sa kanila? As of the moment, meron daw bang financial itong kaakibat o na tulong pa? Pag nilinaw dito sa pera, alam mo dito sa pera, kung tatanungin mo, may pagkakataon naman ko ni sana dito rin sa inyo, makapagsalita sila, ino-offer nga sila ng pera, milyon-milyon, 10 million, bawal retrato, 10 million, ganito, umatras. And in fact, nasa affidavit nila yon na may sinumpaang salaysay na pinapapirma sa kanila. Totoo yan. And nais talaga nilang gawin yan. Pero yung pagtulong ko sa kanila, katulad yan, transportasyon, nung sila'y pumunta doon sa press conference, kung ano man yung pagtatago na kailangan magsama-sama sila, tumutulong ako. Marami pang tumutulong. Isa lang ako sa mga tumutulong sa kanila. And sinabi ko, patuloy akong tutulong sa kanila. Pero para sabihin na binayaran para magsalita, wala pong katotohanan yan. Ang dami niya, 18, may lalabas pa na 10. Hindi ganun kasimpleng pera ang pinag-uusapan natin. Kumpara, yung kalaban natin, bilyon-bilyon yung kalaban Di ba lahat ng mga nakatanggap ng pera, nais nilang patahimikin yung mga yan. Ang dami nilang pondo. Kailan po? Yan. Yes, Connie. Kailan daw lalabas itong 10? Hindi ko talaga sigurado. Hopefully next week, no? Hopefully this week. Hindi ko talaga sigurado, pero pagka ito yung nangyari na, ipagbibigay alam ko sa inyo sa lalong madaling panahon. At binansagan din ho kayo ni Palace Press Officer Yusek Claire Castro na Ador Mawanay 2.0. Si Mawanay po yung testigo nag-akusa dati kay Senador Ping Lacson, pero kalaunan ay binawi yung salaysay niya. Ano ho ang reaksyon niyo dyan? Alam mo, Connie, nung una ko nga marinig yan, of course kasama ako sa administrasyon ni Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Pero hindi ko talaga alam yung issue ng Ador Mawanay. So nung binasa ko, ito pala yung kaso ni General Victor Corpus ng ISAF nung panahong yon laban kay Senator Ping Lacson. Kaso nga, parang nadidikit nila yung issue o nagkakamali sila dahil
Yung issue sa akin noon, yung kay Udong Mahusay. Ito naman yung kidnapping na nangyari noon na supposedly, no, kinidnap siya, tapos ako yung personal na kumuha kay Udong Mahusay. So parang nadidikit nila yung kwentuhan to. So yun yung nangyari ngayon kay Yusek Claire Castro. Siguro ang mensahe ko lang, mag-ingat-ingat sa mga ganon. Dahil nga sinasabi plant ng witness, never ko pong ginawa yan. At lalo na sa usaping ganito, hindi mo pwedeng paglaruan ng buhay ng mga tao, lalo na ng mga sundalo ng mga marino. Ang Office of the President, lalo sa kanya, ng presidential spokesperson, kinakatawan niya at nirepresenta niya ang Pangulo at ang Palasyo ang Malacanang. So hindi ho siguro dapat basta-basta parang nagiging marites, parang kwentuhan sa palengke at sa sari-sari store ang mga statement o mga pananalita na galing sa atin. May mga lumalabas din ho ngayong loopholes o mga butas, no, tulad ho ng hirap daw magpa-convert naman ng dollar, sobrang laki, no, ng 800 billion pesos. So kayo po ba, naniniwala po kayo na 100% sa mga salaysay dito po ng mga binanggit ng former Marines, including na rin dun sa mga sinasabi na dinoktor daw yung picture ni ML Representative De Lima? Dahil nung mga panahon na yon na sinasabi nilang nakita po siya sa Ilocos, nakakulong naman siya. Alam mo yung binanggit ni Attorney Levy tungkol dito, at siya na lang i-quote ko, ang sabi niya, nagkamali ako dun sa listahan na inilagay ko siya na para bang sitting congresswoman at the time. Pero kasi nga dapat hindi siya dun sa House of Representatives dahil hindi pa siya nakaupo nung panahon yun. Ang sinasabi niya, totoo na nakatanggap ng pera si Congresswoman Laila De Lima. Ngayon, ang aking paniwala dyan, oposisyon, in the end, ang mga sundalo ang haharap kay Congresswoman De Lima. Saan nangyari ito? Kailan ibinigay sa kanila, sa kanya, ang perang yan? O doon pa rin sa mga miyembro o kinatawan ng Kongreso? At handa ang mga sundalo humarap dito. Kasi yun nga ang problema, Connie. Hindi, marami ako mga kaibigan sa Kongreso na nadamay dyan. Hindi ko sila pwedeng pakialaman. Hindi ko pwedeng sabihin, ilagay natin to, ito hindi natin ilagay. Dahil lalo pa yung magsususpecha na bakit ganun. May mga bagay o hindi mga inilalagay. Pagdating doon sa dolyar, ang sabi nila was $2 million, not $800 million. Yung binabanggit na pera, kinalkula lang nila yon, hindi naman eksakto. Kasi sinasabi ng mga sundalo, at ako mismo narinig ko to, kausap ko mismo yung mga sundalo, 3 times a week, nagdi-deliver sila. Minimum of 500 million to about 3 to 4 billion pesos maximum. 3 beses kada isang linggo. Maririnig nyo yan. Pag kinausap nyo sila, siguro, Connie, maganda na magkaroon din silang pagkakataon makapagsalita sa inyo na galing sa kanilang nalalaman talaga. Again, etong mga taong to hindi involved sa corruption, hindi kasama sa anomalya o dun sa sindikato ng sinasabi nating pagnanakaw, pero sila mismo yung nagdadala ng pera doon galing kay Saldico o kung saan man. Kasi hindi ko rin alam kung kay Saldico lang talaga, kung may mga delivery pang ibang pinanggalingan, dahil kasama sila kay Speaker Martin na grupo din eh. At ito ang sinasabi nilang katotohanan. At tingin ko dapat silang pakinggan, dapat suriin, at dapat talaga tingnan kung ano ang koneksyon nito sa nakawan na sinasabi natin dito sa ating bansa sa ngayon. Alright, maraming pong salamat sa inyo pong ibinigay sa aming oras, sir. Thank you. Connie, maraming salamat. Thank you so much. Yan po naman si former Congressman Mike Defensor. Susubukan po naming hingan ng pahayag sina dating Senador Trillanes at ang Malacanang kaugnay po sa mga sinabi ni dating Congressman Defensor. Nagpapasalamat daw si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang mga taga-suporta, sabi ng anak niyang si Vice President Sara Duterte. Pirmi niyang ginausap-usap ka na ko nga ipaabot sa tanan. Nun siya ipaabot sa tanang maminaw ng Pilipino ang ako ang pasalamat sa ilahang pag-ampo para ko makauli sa Pilipinas o sa ilahang suporta. Bisan pa man o na ako sa layong lugar. Ayon sa bise, yan daw ang bili ng dating Pangulo sa kanya nang bisitahin ang ama sa The Hague, Netherlands itong Enero.
Ipinaabot ng bise ang mensahe ng kanyang ama nang magtalumpati siya sa isang programa sa kanyang hometown na Davao City nito pong Miyerkules. Naging emosyonal ang bise at napaisip daw kung ano ang mangyayari kung tatakbo na lamang bilang mayor sa halip na vice president noong eleksyon 2022. Na-nostalgic ko kay nakita na ako ang mga kauban sa City Hall kaniyang ito and nakaingon ko sa akong kaugalingon na nakaganina, nakahuna-huna ako sa ako ang kaugalingon kung sa kahaon, nilagan na lang ko ang mayor. Wala na lang ko nilagan ang vice president. Vice President Dani, magulak na tayo ito. Update na tayo sa Bulkang Kanlaon na kasalukuyang nagkakaroon ng ash emission. Live mula sa La Castellana, Negros Occidental, may ulat on the spot si Aileen Pedreso ng GMA Regional TV. Aileen? Rafi, sa tala ng Negros Occidental PDRRMO, umabot na sa mahigit 100 na barangay sa Negros Occidental ang apektado ng ashfall matapos ang moderately explosive eruption ng Mount Kanlaon kagabi. Dito mismo sa ating kinatatayuan, kita ang abo na ibinuga ng bulkan. Sa Barangay Sagang na isa sa mga apektado ng ashfall, nagtutulungan ang mga residente na makuha ang abong bumalot sa kalsada. Ang ilan sa kanila tiniyak na nasa loob ng bahay ang mga kaanak na may iniindang sakit, lalo na at hindi na nag-evacuate ang mga ito. Si Bonnie na may sakit na pneumonia ang ama, nag-alala na baka makalanghap ito ng abo. Makapal na abo ang bumalot sa mga kalsada kagabi ayon sa mga residente. Si Maria Fe hindi na nakapagpahinga dahil inuna nitong linisin ang mga tricycle na binalot ng abo. Narito ang pahayag ng ilan sa aming mga nakausap. Lain nang yang matyagan, tindin sa kagwa sa balay. Kaya ang abo, grabe yung abo sa gwa. Ibasa ay naman ang gina. Basta mga dalan, kung di mo bason, ang gabok sa dalan la. Di maklo mong perwisyo gi katama ikay ti tani ang amon tani nga ang mga katigulangan tani namon kag mga bataan ni namon di bakwete way na kami mahimo dili na lang hiling sang mga tigulang ko bahala na lang ang Dios sa amon. Damo na siya daan kagabi kaso lang halis ang gabi pa na nga namon bing basya para lang nga hindi siya nagidbala makadto sa balay kay baho. Dito sa La Castellana, Rafi, na nagsagawa na ng flushing operation ng LGU sa mga barangay na apektado ng ashfall. Samantala, nakapagtala naman ng ash emission ang FIVOX mula sa bulkan bandang 10:30 ngayong umaga. Yan muna ang latest mula dito. Balik sa inyo dyan, Rafi. Maraming salamat, Aileen Pedreso ng GMA Regional TV. Another season is coming to an end dahil sasalubungin na bukas ang big winners ng Pinoy Big Brother Celebrity Collab Edition 2.0. Sino kaya ang magbabagi sa Kapuso Kapamilya Ultimate 8 na sina Caprice, Ashley, Heath at Princess na mga kapuso at sina Lela, Crystal, Miguel at Joaquin naman na mga kapamilya. Abangan ang big announcement na yan 7:15 PM bukas. Kahit hindi na kasama sa Ultimate 8, feeling winners na rin ang latest evictees na sina Marco Massa at Carmel Collado. Si Marco, kakaiba raw ang feeling nang matapos ang kanyang PBB journey. Parang sobrang ready ako to face whatever challenges yung haharapin ko dito sa outside world. And I'm just happy na nakita ako ng tao at na-appreciate nila ako at nakita nila yung mga ipinaglalaban ko as a housemate. No regrets naman si Carmel na malaking bagay na raw ang pagiging housemate. Sabi ko kahit anong mangyari, talaga masasabi kong naging panalo din po talaga ako. Kasi libo-libo pong taong talagang nangangarap na makapasok po sa loob ng bahay ni Kuya. Kung sina Marco at Carmel nga raw ang papipiliin kung sino ang deserve maging big winner. Sa kapamilya po, si Crystal po or si Miguel. And sa kapuso naman po si Caprice or si Heath po. Ako naman sa kapuso, I would say si Caprice talaga. Si Caprice or si Ashley. And sa kapamilya naman, I would say si Lela or si Crystal. Nelson Canlas nagbabalita para sa GMA Integrated News.
Bida po natin ngayong Biyernes ang kakaibang support system na magkaklase mula sa Calaca, Batangas. Hindi lang kasi moral support ang ibinigay ni classmate, kundi pati ang kanyang pantalon. Ayan, kwento ng uploader na si Jane Valdivia. Thesis defense noon ang grupo ng kanilang babaeng kaklase na si Roslyn de Belen. Pero dahil wala nang dalang ekstrang damit, kusa nang ipinahiram ng kaklase nilang si Rafael Brusas ang kanyang pantalon kay Roslyn. Kwento pa ni Jane, 2 taon na silang magkaklase kaya sobrang close at komportable sila sa isa't isa. Ang kanilang aliw na video, meron ng 1.1 million views at pinusuan ng mahigit 100,000 netizens. Jane, kayo ay Trending!